susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Una naming hinanap sa Pakistan ang bahay ni Hamid Mir, ang official biographer ni Osama Bin Laden. Doon namin nalaman kung anong tingin ng ilang banyaga sa Pilipinas. Where are you from? We're from the Philippines. Very dangerous people. You have connection with Bin Laden? Yeah. Not us, not us. Not us. We are... I know. Not us, not us. You're terrorists. I would not like to meet you. Terorista daw kami, Abu Sayyaf. Seryoso ba siya? Ewan ko, mahirap tansyahin kung ano eh. Nagbibiro o ano? Nagbibiro o ano eh. Ano sinabi ba sa atin? Mga kaibigan daw tayo ng Abu Sayyaf. Ang alam ko, isa lang ang kasama natin gano'n. Si Bal Cuenca. Ang galing mo, Ed. Kaya tayo napapagbintang ng Abu Sayyaf eh. Bakit? Akala nyo kasi makakatulong yan eh. Hindi pa dito ngayon. Malinaw na ayaw kaming tulungan ni Mir na pumasok ng Afghanistan. Sa Taliban Embassy naman, may 800 foreign journalists ang nakapila, humihingi ng visa para sa Afghanistan. Sa kabila ng mga problemang ito, nabuhay kami sa Pakistan at Afghanistan. Dahil na rin sa mga kapwa Pilipinong nagmalasakit sa amin doon. Nariyan si Susan Bratley, dating residente ng Afghanistan, isa sa mga umampun sa amin. Sa nakikita may mga pulubi, mga tao halos hindi kumakain. Tsaka na nga lang, wala pang asukal. At higit sa lahat, nariyan si Shaira at ang kanyang asawang Pakistani na si Zumi. Ito si Zumi, asawa niya Pilipina. Kita mo yung networking dito ng mga Pinoy. Kahit saan magpunta. Nakatira dati sa Cubao. He lived in Cubao before for how long? For 4.5 years. 4.5 years. And he is a movie star here in Pakistan. At ang asawa niya Pilipina. Laking tulong sa mga Pilipino. Tao naman kayo, mga barat, mga kuripot. Walang datong barat eh. Tulog, kain, pati yung charger ng battery namin. Galing sa kanya. Kulang na lang laban pati damit namin eh. Pero no, we will wash our own clothes. Ang payo sa amin kung hindi mo kayang gayahin ng lengguwahe, gayahin ng pananamit. Pero kung hindi ka sanay sa Sherwal Kemis, medyo nakakalito. This is Patrick trying on his Sherwal. How to wear. Frontier town pa ang Peshawar, parang Wild West, parang ang hulo. Minsan sa Peshawar, nakarinig kami ng sunod-sunod na putok. Ano raw sabi? Ano raw sabi? Tingnan natin. Mahirap magkaintindihan dahil we don't speak Pashto na tuloy-tuloy pa. Pero mukhang sanay ang mga tao sa putukan. Ni walang natinag, walang nagtakbuhan. Kahit dito sa Pakistan, napakarami pang mga babae nagsusuot ng burka. Ang damit na naging kontrobersyal dahil pilit itong pinapasuot ng Taliban. Si Amina ay isang Pilipinang nakapag-asawa na ng Pakistani. Anya, ang burka ay bahagi lamang ng tradisyon, hindi ng relihiyon. Kaya't sinusuot pa ito kahit sa Pakistan. Women who've had to follow the traditions of their forefathers, mothers, grandparents, they feel they're bound to follow that, wearing the burqa, covering themselves. Ang anak niyang si Amalia ayaw sa burka. Some girls, they are against it, but some, they prefer it because, I don't know, because it's been in their family. Yeah, you can't change their, norms and values and whatever they are. Pero aminado si Amalia na malaki pa itong debate sa kanilang lipunan at maaaring marami pang hindi handa sa ganitong pagbabago. Because the people over here, the men over here especially, you have to, you have to do parda. Because they really stare at you when, as if we are some, But they do that a lot in the Philippines, and it's okay. But, there isn't any, girls do go out like that, but over here, if they see a girl walking just like this, the way I am right now, they will keep on staring at you as if... Si Munawar nga pala ang aming driver at saka guide.
Munawar is siyang gumagawa, siya nagtatranslate para sa amin, siya nagmamaneho ng taxi niya to, inarkila namin. Ito ang crew hub ng ABS-CBN dito sa Pakistan. And Munawar nga pala is a Christian. Okay ba, Munawar? Okay? Yes. Okay lang? Munawar, sample them a few Tagalog lines. Saan tayo? Okay. Yes, sa malayo. Yeah, kamusta ka? Punta tayo doon sa Kabul. Okay lang? Kabul tayo, sabi mo. Bigla siya nagbago isip. Kahit anong alok namin kay Munawar, takot pumunta ng Kabul. Mukhang may alam siyang hindi namin alam. 4 na oras is not that far, no? Pero dahil sirado nga yung mga border, nahirapan kami makapasok. Yung Peshawar ngayon, sari-sari mga journalists ang nandito. Lahat sila naghihintay ng pagkakataon makapasok sa Kabul. Sila nga yung dahilan ng inflation? Inshallah, by our birthday, we will be in Kabul. Sabado ng umaga, Birthday ni Val, kanina pa kami nakatingin sa cake. Ayaw niya aminin na Fake yan, fake. Di yan. Wala na lang. 36 years old na siya. Isa sa mga birthday ni Val na sineselebrate niya malaki sa pamilya. Actually, hindi namin alam na 36 siya eh. Pero yan lang kasi yung number na meron sa bakery. Totoo yun. Ang pinakaregalo yata sa kanya ngayon papasok kami ng Afghanistan. Okay na yung pa-birthday. Kapasok lang ng Afghanistan. papayagan na raw tumawid ang mga reporter sa border ng Afghanistan kung may permit mula sa Pakistani Home Secretary. Nag-uunahan ang mga foreign reporters pero nauna pa rin kami mga Pinoy. Dalawa lang naman yan eh. May pera ka, na wala kami, o may impluensya. Kami may impluensya. Yung fixer namin, fixer dito sa Peshawar, artista, at number 1 fan niya ay yung Home Secretary. Nung makuha namin ang aming mga permit, nagpaalam na ang aming bagong kaibigan. It was nice meeting you all and I hope I see you all. Hawakan mo lang. I don't do this in the Philippines. Ang Khyber Pass ang tinatawag na pintuan sa pagitan ng Asya at gitnang silangan. Ito rin ang aming pintuan papasok ng Afghanistan. Lagpas tanghali na nang maingat kaming tumawid ng border. Tandaan, Ned, may baril pa to. Bigla tayong patukan. Okay, 4:52 ng hapon. Ano 2. Mag-alas 2 ng hapon ng Sabado. Nakapasok na kami ng Afghanistan! Buhay ang Pilipinas! Kaliwat kanan ng baril, tila walang katapusan ng disyerto at bundok na bato. Pero minsay parang milagro sa disyerto, biglang lumilitaw ang berde. Sa bahaging ito ng highway, bigla ko natandaan ang UP. Masaya kami pero kabado. Veterano kaming lahat, pero bagong lugar ito para sa amin. Kako, hindi mahirapan silang hosta dyan tayo, malakas kang kumain. Sa Jalalabad Airport, nakakita kami ng maraming armado. Pinakita sa amin ang mga pinasabog na radar at communications trucks ng Taliban. Sa gitna ng runway ng Jalalabad Airport, nasulit ang lahat naming bitbit. Nilabas namin ang generator at gasolina at nag-set up kami sa gitna ng runway. Sa isang lugar na walang kuryente, cell site o telebisyon, magbo-broadcast kami ng live. Mga veterano na ng gera, no? Katatapos lang nila makipagbakbakan at tinalo nila kalaban nila, mga sundalo. Pero kanina, nung binuksan namin yung satellite, parang lahat sila naging bata ulit. Inosente, gustong matuto, gustong malaman kung ano yung mga ginagawa namin. Ito naman yung mga bata sa galing Pilipinas. Kalashnikov. Mahilig sa baril. Kalashnikov. Automat. 30 rounds. 7.62. How old are you, Ed? Oh, yes. Ed? Tanong mo, Ed. How old? You? You how old? 33. Me 33 years. You? You there? Somewhere over there. Okay. Okay. Palubog na ang araw sa Afghanistan na makapagbato kami ng report sa Maynila. Good morning, Connie. Traffic dito dahil mahal ang gasolina. Gabi na ng Sabado nang dumating kami sa Jalalabad City. Dito kami mag-stay overnight.
Ito ay isang hotel na pinapakupahan namin ng worth 500 rupees. Pinagkaguluhan kaming media kahit hindi pa rin kami magkaintindihan. Nahihirapan kami rin dahil ang hirap yung salita nila mga urdu. Kaya ang ginagawa namin, Tagalog lang para mas madali magkaintindihan. Hindi na Tagalog mo. Lutuin mo. Lutuin mo lang yung pag gano'n ba, i-scramble mo lang. Okay, welcome mo na may. Si Tatang ang manager ng hotel na ito, mautak. Nang lumalim ang gabi, inakyat niya ang upa sa 1,000 rupees. Kahit walang kama sa kwarto namin. At nang maputol niya ang kanyang kutsarang plastic, pilit kami sinisingil. Parang sluggy. Ay, naputol! Naputol! Bakit? Ano problema? Malamig. Matigas kasi. $100. $100. Wow. I'll pay you in the Philippines. $100. Binayaran namin ng 100 Philippine dollars, pero lugi pa rin kami. Saan ka nakakita ng kutsarang 100 piso? Mukhang liwayway. Hindi lang pala kami ang media dito. Lahat ng mga ito, papunta rin Kabul. Malapit na dapat ang kapitolyo ng Afghanistan. Pero dahil sa sama ng kalsada, buong araw kaming bumiyahe. Ang ganda kasi ng tanawin. Umaalo ng mga bundok, kakaiba ang itsura ng mga hayop. Ang mga tupay mukhang anghel, ang mga kambing mukhang demonyo. Ilang kilometro pa mula sa Kabul, tumigil kami para kunan ng tanawing ito. Kung nagsabog man ang kagandahan ng Diyos, marahil dito na yon. Pero ilang metro lamang mula dito, nasa lubong namin ang mga hindi naambunan ng grasya. Pinababa kami sa sasakyan, pinakyat ng burol. 5 silang bandido, puro armado ng Kalashnikov. Sinubukan naming batiin sila ng tradisyonal na bati ng Muslim, Assalamualaikum. Ayaw sumagot. Sinubukan pa ni Dennis patawanin, hinalokan pa niya ng Pepsi. Tumanggi naman. Hinalugog ang aming mga bulsa, hinalungkat ang ilan naming bag. Mainit ang ulo ng kanilang leader. Pinakawalan din kami, masama ang loob namin. Wala ng pera, ninakawan pa. Pero buhay pa kami. Bigla namin natandaan ang kasaysayan ng lugar na ito. Dito din minasakay ang mga British troops noong 1842. Sa kanilang retreat mula Kabul patungong Jalalabad, 16,000 British at Indian troops ang dumaan dito. Ang nakarating sa Jalalabad ng buhay, isang survivor lang. Sabi nga nila, minsay malupit ang mga Afghan sa isa't isa, pero mas malupit sila sa mga tagalabas. Napaisip tuloy kami kung kabilang ba ang hindi nakinig sa kasaysayan. Nakahinga lang kami ng maluwag pagdating naming Kabul. Dito marahil mayroon ng batas. Ang pinakamalaki naming problema, wala kami matulugan. Lahat ng periodista ay nasa Hotel Intercon, pero ubos ng kwarto. Mautak ang manager. Pinarkila sa amin ang isang opisina sa halagang $100 bawat gabi. Kumita pa siya, ang talagang hotel room, $40 ang dapat. Naisip namin magsama ng mga banyagang walang tutulugan at baka ilibre pa kami. You have a place to stay? And the lobby is big, you know. Malungkot ang unang gabi namin sa Kabul. Nakitulog sa amin ang mga Hapon, pero naisahan pa kami. Hindi pa nga sila nagbayad. Kung depressed kami, hindi kami nagpahalata. Sa rooftop ng Intercon, katabi ng malalaking international networks, itinayo namin ang bandera namin. Minsay may lumalapit na puti para batiin ang aming setup. Wala man kaming pera, kumpleto naman sa gamit. Nainggit din sila sa aming panluto. CNN, BBC, Fox News, kami lang ata nagluluto sa rooftop. Di lang nila alam, nagtitipid lang kasi kami. Join us, Marcela. Nobyembre 20, kaarawan ko naman. Nagdala ng cake ang aming translator na si Fata. Nakiselebrate sa amin ang hotel manager. As a birthday present, you get 50% discount. Courtesy of Intercontinental Kabul. Hindi siya madala sa parinig. Mabuti pa si Fata. Dinala kami sa kanyang bahay para makilala ang kanyang pamilya. Kahit Ramadan, pinaghandaan nila kami ng tanghalian. Hindi pa tapos ang interview namin, maririnig mo ng binabanatan ng mga kasamahan ko ang kanilang handaan. Only by guys, they want to
Dinala kami ni Fatah sa Afshar District. Dito, walang natirang bahay na nakatayo. Ito ang resulta ng giyera sa pagitan ng mga commander ng Northern Alliance bago mausap pa ang Taliban. 50,000 kataong namatay dito, puro sibilyan. Hanggang ngayon, nagmumulta pa rin ang giyera. Makikita nyo nga rito, ayan, may mga cross yung iba. Ang ibig sabihin yan, itong area na to, na-clear na ng mines. Pag walang cross, bahala ka na sa buhay mo. Pero ngayon may mga saranggola na dati bawal sa Taliban. Ngayon tapos na ang giyera laban sa Taliban. Pero marahil hindi pa tapos ang giyera sa Afghanistan. That's one thing I put in an article, that wars here don't end. They just get overtaken by other wars. Parang kidlat ng tumama ang balitang may nawawalang mga periodista. Lalo na nang matuklasang napatay sila ng mga bandido. Nang kumalat din ang balitang naging biktima din kami ng bandido, para nag-iba ang tingin ng mga kasamaan namin sa amin. Minsan may puting nagtanong kung hindi raw kami binabangungot o na-trauma sa nangyari sa amin. Paano't parati kaming masayahin, tawa raw ng tawa na para mga baliw. Pero minsan mas malinaw mag-isip ang baliw, mas malayo ang tanaw ng isang taong nakilala na ang kanyang mga multo. O baka naman mas simple ang paliwanag, nakatira kami sa Pilipinas, sila hindi. Sa araw na ito, pagpapaalam. Thank you. Thank you for everything, okay? Tell your father, thank you. Kailangan ng umuwi. Umabot sa puntong, nangutang na kami sa ibang periodista. Nagbakasakali kami sa Bagram Air Base. Buti na lang dumating ang C-130 ng UN na minamaneho ng mga Pinoy. Ibinilin pala kami sa kanila ng Philippine Embassy sa Pakistan. Pag makita raw kami, damputin na lang kami. Tinawag kayo ni KPP sa akin? Talaga? Kaagad kaming sumakay at baka masita pa kami ng UN. Pero nang palipad kami, biglang natandaan namin ang sinabi sa amin ng isang periodista. Sa bayang ito, hindi talaga natatapos ang giyera. Nagbabago lang ang pangalan ng mga naglalaban. Bigla akong napaisip, kung kinabahan kami sa Afghanistan, marahil dapat na kami matapos ang nangyayari sa sarili naming bayan. Akong yung correspondent, Ed Lingao. Palasak mang sabihin na ang Kapaskuhan ay hindi nasusukat sa